Okay. Tinawag at pinili ko kayo upang kayong makasama. Ngunit susubukan pa rin ang inyong pananampalataya kung kayo ay tunay at tapat, at kung kayo ay mananatili hanggang wakas. Kasama na ang mundong ito, kung kayo't ang hinahanap ko sa inyo, ay ang inyong katapatan at ang inyong kakontentuhan sa buhay. Ako'y laging nakamasid sa inyo, naway datnan ko kayo na mayroong kapayapaan at higit sa lahat kagalakan sa inyong puso. Sumayin aking pag-ibig sa oras na ito. Mga anak, kaya't maingat kayo sa inyong paglilingkod. Ang inyong mga pangako ay tuparin ninyo. At ang pag-ibig ay pairalin ninyo. Ako ang nakatingin lagi sa inyo. Good morning mga kapatid. Yung remnants na nalalabi sa iglesia tayo, dadaan tayo sa matinding pagsubok at para bagang kakaiba ang nagaganap sa huling araw para subukan. Kasi kung hindi tayo susubukan, hindi malalaman kung sino ang totoo. At para makatiyak tayo dyan, we must be in one spirit with the Lord. We must be one with the Spirit, with the Holy Spirit of God. There must always be a guidance of the Holy Spirit. We have to live now. We will forget the past. We will not worry for the future. We will live now. Kasi pag dumating yung future, now din yun, di ba? Ngayon, this is the now moment. Dumating yung buhay, di now din yun, di ba? So, yung ginagawa natin now, ngayon, yun ang ating future. So, ano ang ginagawa mo ngayon? Are you one with God? Are you one with the Spirit of God? Napakahalaga na laging kaisa tayo ng Espiritu Santo kapag at iyon ang kaisa ng Diyos. Ang Ama'y sumasa atin kapag ang kanyang salita'y nasa atin at ang kanyang Espiritu Santo. Ang Espiritu ng katotohanan na isusugo ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin, totoo ka. Kasi you are one with the Spirit of truth. So, nananatili ka sa salita ng Diyos, you are one with the truth. So, nakakatiyak ka, ligtas ka. At meron tayong pananampalataya na ang pananampalatayang ito, hindi tayo mamamatay. Amen ba tayo doon? Parang lumalabas sa ilong eh. Kasi kung ano yung sinansalita ng bibig mo, pinananampalatayaan mo, mangyayari sa iyo. Kaya ang pananampalataya natin, hindi tayo mamamatay. Kasi mamatay man ang katawan lupa, mabubuhay tayo, di ba? Pero big time yung faith natin eh. Mabubuhay tayo ngayon sa pananampalataya. Ang sumasampalataya ay maliligtas eh. So present progressive tension, sumasampalataya. Now yun eh. Ngayon yun. So kung ngayon tayo mananampalataya na makikiisa kay Kristo sa salita, nakakatiyak tayo sumasa atin ng Godhead, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Pag ikaw nahiwalay sa salita, humihiwalay ka sa Espiritu Santo. So kinakailangan bumalik ka lagi. Laging at the present moment. Kasi walang maitutulong sa atin yung mga nakaraan. Ang tao kasi, lagi siya binabalikan niya yung nakaraan. Dapat hindi ko ginawa yun eh. Dapat sana ganito eh. Tapos natatakot siya sa future. Kailangan mag-ipon ako. Paano kung magkasakit ako? Paano kung ganito? Ang dami mong problema. Imbis na i-enjoy mo yung now, mag-enjoy ka ngayon. Lahat ng ginagawa mo ngayon, God is with you. Because life is now eh. Ang buhay ngayon eh. So kung mabubuhay ka ngayon, you have to live for today, makikiisa ka sa Espiritu Santo. Halimbawa, practical, linggo. Ano ba ang kalooban ng Diyos pag linggo? Sasamba ako sa Panginoon. Kailangan yung Lunes ko hanggang Sabado, banal ako. So yun ang presence of mind mo. Pagkahandaan mo yun, hindi ka gagawa ng kasalanan mula Lunes hanggang Sabado, para pagdating ng linggo, sasamba ka sa ganda ng kabanalan. Sasambahin ko ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Totoo talaga ako sasamba. Kasi tinan nyo kanina, yung worship natin, parang kulang yung lakas ng katawan eh. Para bang kakapusin ng resistensya mo sa pagsamba sa Espiritu. Kasi nandun yung sikay na glory. Pero sa langit, grabe na. Kasi glorified body eh. Maitotodo na natin ang pagsamba. Dito, hindi mo maitodo. Para kakapusin ka ng resistensya eh.
Talagang gusto mo pang ito-ito, wala kang mga ito-ito, yung katawan mo mahina Kaya papalitan yan Para palitan yan, kinakailangan nabubuhay tayo lagi sa kabanalan. At ang espiritu ng katotohanan sumasa atin. Sabi ng John 16:13. Gayon man kung siya, ang espiritu ng katotohanan, ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So, ang iglesia nito ay napapatnubayan sa buong katotohanan. Kasi may Espiritu Santo. Tunay na iglesia itinayo ng Diyos. Iglesia founded through apostles and the prophets. Na ang Espiritu Santo ang kaluluwa ng iglesia ito. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain. At ang kanyang ihahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So, ang sinasabi lang ng Holy Spirit, yung written Word of God. Hindi siya nagsasalita ng iba. Magsalita man siya ng iba, yung future na darating. At nasa Bible din yung future. So, hindi siya aalis sa Bible. So, ang batayan natin, para malaman mong nabubuhay ka sa katotohanan, sumasayo ang Espiritu Santo, ayon ka sa Word of God. Sabi, mabubuhay tayo sa Word of God. Living epistles. Ibig sabihin, buhay na sulat. So, kung nabubuhay ka man ngayon, tinitiyak mo ba ngayon na nabubuhay ka sa Espiritu Santo, sa Word of God? Ang aking salita ay pawang Espiritu at buhay. So, yun lang naman ang titiyakin mo, kasama ka sa rapture Napakalapit na ng rapture anytime. Kasi after 7 years pa, tsaka ba darating uli yung yung tinatawag na, may tawag ang mga Israelite, yung mga, nakalimut, tetrads. Kasi merong pinaka super moon yun Itong September na darating. May supermoon Iniisip nila may magaganap dito yung mga doomsday prophet. Pero after 7 years pa uli yung tetrads So yung mga signs na ibinakikita sa atin, para sa iglesia yan Makapaganda tayo. Kung magkatotoo man ang sinasabi nila, maganda para sa atin, ligtas tayo. Sinasabi nila ito September na 2015, rapture, maganda. Mapapaaga. Pero sa Panginoong Jesus hindi alam ang oras at araw, tapos sila alam. So, wala na sila sa Bible. Pero kung magkatotoo man sana nga ito noong September, kasama tayo sa rapture. So, lagi kang mag-concentrate sa sarili mo. Lagi kang be on guard. Ang Word of God ba ang nagagawa ko? Kasi kailangan checkin mo lagi sarili mo Subukan mo ang sarili mo. Kasi walang makakakita niya kundi ikaw at ang Diyos lang. Walang pwedeng humatol sa'yo kundi ang sarili mo at Diyos lang. So, hatulan mo sarili mo sa araw na ito. Sa paggising mo ba, ano ba ang kalooban ng Diyos? Tinatanong mo ba ang Diyos? Panginoon, ano ba ang kalooban mo sa akin sa araw na ito? Nakikipag-usap ka ba sa Espiritu Santo? Kasi lagi siyang nandiyan, kakausapin ka O ayaw mo makipag-usap? Ang gusto mo lang, gagawin mo, gusto mo, ayaw mong ibibigay sa Panginoon ng lahat. Walang maliit o malaking bagay sa Diyos. Acknowledge everything to the Lord and He will direct thy path. Asan ang malaking maliit to? Everything So, walang maliit na bagay na gagawin mo na hindi mo i-acknowledge sa Diyos at i-guide ka niya. So, yun ang pamumuhay sa Espiritu Santo. You are guided by the Holy Spirit. Sinasabi ng Espiritu sa iyo kung anong gagawin mo sa araw na ito. Hindi yung kahapon, tapos na yun Kung banal ka man kahapon, hindi naman nag-rapture. Ngayon, kaya kahit na napakarami mong kasalanan nililinis ng Diyos Kasi now faith is a substance of things hoped for Today is the day of salvation. Yun ang kagandahan ng grasyang binigay ng Diyos sa atin. Kinabukasan, now na naman, ngayon na naman, may pag-asa. This day is a great day. This day is a new day. Laging may bagong pag-asa, laging may bagong buhay Kasi bukas, present na naman yun, di ba? Ngayon, present time. Kaya sinisigurado natin na tayo talaga nabubuhay sa pangkasalukuyan ngayon. Sabi ng Romans 8:9, sabihin muna natin yung 8 Ang mga nasa laman hindi makakalugod sa Diyos. So kung ikaw naging born again at nabubuhay ka pa sa laman, sa dating pagkatao, hindi malulugod ang Diyos. So para malugod ang Diyos, nasa pananampalataya ka, supernatural man. Dadapot kayo'y wala sa laman, kundi sa Espiritu.
Kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, dadagpwat ko ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Diyos. So malalaman mo na wala sa iyo ang Diyos. Malalaman mo yan na nasa iyo Espiritu Santo, nauudyukan ka. Kasi yung pagnanasa at paggawa, nanggagaling sa Espiritu Santo. Lagi ka nabibigyan ng pagnanasa. Kapag ikaw nag-iisa, lalo na bago ka matutulog, nagpe-pray ka talaga ng pinagpe-pray mo lahat. Iniisa-isa mo, mahal mo sa buhay, iglesia. Nagagabayan ka ng Diyos kung paano ka magpe-pray. Hanggang sa paggising mo, kinabukasan, ginagabayan ka pa rin ng Diyos, mag-pray ka. Lagi kang inuudyo ka ng Diyos na mag-pray. And the greatest work talaga ay prayer. Bakit? Hanggang ngayon, nagpe-pray pa Panginoong Jesus. Tapos na yung ministeryo niya sa lupa, namatay na siya. Ba't nagpe-pray pa rin? Para sa atin. So, the greatest ministry is prayer. Kaya nga, yung lagi, repetitive prayers is the best. Paano yun? Yung lagi mong sinasabi by faith. Halimbawa, may isang bagay kang gusto mangyari sa anak mo. Ganun ang ginagawa ko lagi eh. Inaangkin ko na, pinasasalamatan ko na. At ang huling ngayong prayer ko ngayon, si Pika, kasi gusto niya magpunta ng Dubai. Ay ko, Lord, salamat po, ang anak ko makakapunta ng Dubai. Salamat po, safe siya makakapunta doon. Sasagana buhay. Salamat, Lord, pupunta siya. Ganun din ang ginawa ko kay Jello, kay Jan. Kung ano ba plano niyo sa buhay po, sige, hihingin natin sa Diyos, kung palooban na Diyos, magaganap. Ganun ang prayer. Bago ka matulog, sabihin mo, Lord, salamat. Ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Anything. Sabihin mo sa Diyos, anything. Lord, yung ano ko po, makakatapos po ng makakagraduate ng college. Salamat, graduate na siya. Pag gising mo kinabukas, Lord, salamat po, graduate na yung anak ko. Ha? Pumupunta ka doon sa future in the present form. Nabubuhay ka ngayon, pero yung kinabukasan na yun din ang magaganap eh. Lagi mong sinasabi yun eh. Gagawin ng Diyos yun. Na hindi ba nangyari doon yung sa babae, na ang kulit-kulit? Sabi nung hari, sige na nga. Di ba wala siyang ginawa kundi repetitive and repetitive? Kasi napakaganda nun lagi. Hanggat hindi nagaganap, hingin mo nang hingin. Hanggang sa maganda. Nakikita ng Diyos na ba? Iba-faith nito. Para, lagi mong hinihingi. Ibibigay ng Diyos. Walang hihingin tayo na hindi ibibigay ng Diyos by faith. Kailangan nasa Espiritu ka lagi. Magpakabanal ka. If my words abide in you and you abide in me, ask anything, I will give it to you. Ang sino man nananalangin na tinanggap na niya, pinasalamatan, natanggap na niya. So ano ang batayan natin? Espiritu Santo, Word of God. So i-apply mo sa buhay mo. I-apply natin ang Word of God sa buhay natin. Lahat ng antas, acknowledge everything to the Lord and He will direct thy path. So i-acknowledge mo lang. Ang problema parang walang Diyos eh. Ayaw na, ang ginagawa natin, isip tayo ng isip sa nakaraan. Pattern yun eh. Ang hirap alis yan. Dapat umalis ka dyan. Mabuhay ka ngayon. Tignan mo yung paligid. Yung kailan mo ba sinabi, sarap ng hangin? Kailan mo ba sinabi, ang ganda ng bituin? Kung hindi, kailangan bukas, meron na akong pambayad na kuryente. Paano na kung wala ng pera, magkakasakit ang ano? Puro problema, iniisip. Puro fear. Puro takot, problema. Imbis na makakawala ka at mabuhay ka ngayon. Mabuhay ka ngayon. Ano ka ba ngayon? Di ba wala tayong problema ngayon? Tingnan mo. Ano problema mo? Di ba wala? Di ba nasa espiritu tayo? Di kung i-maintain mo yan lagi, nasa espiritu, di ba wala kang problema? Nagkakaroon ng problema, iniisip mo yung problema, di may problema ka. Wala ka pa ng problema, iniisip mo na, di ba? Sa susunod na buwan, kinakailangan, makaipon ako ng ganyan, kailangan. Sa susunod na buwan, yung anak ko, ganito. Wala pa nga yun eh. Let tomorrow worry for tomorrow. Live for today. Yung stress, hindi mawawala, sabi ng Diyos. Sa mundo, may kapighatian kayo. So you have to manage that stress. Paano? Live for today. Huwag kang alipinin ng utak mo na kaiisip ng kano-anong bagay. Kundi alipinin mo, isip mo. Pasudunidin mo sarili mo na, hindi ako mag-iisip na kahit anong problema. Relax lang ako. God is good. Huwag kang mag-iisip ng masamang bagay. Lalo na kung repetitive yung masama, mangyayari. Lalo na yung pasasalamat. Alam daw, may nangyari sa inyong masama. Masamang-masama talaga. Yung iba, sinisisi Diyos, hindi. Magpasalamat ka. Lord, salamat po sa masamang nangyari. Sapagkat mababawasan ng masamang mangyayari. Yun ang sekreto eh. In everything give thanks, for this is the will of God. Bakit ka nagpasalamat sa masama? Kasi mababawasan ng masama.
Imbis na marami pang masamang darating sa iyo, mababawa. Bakit? Pinasasalamatan mo yung masamang nangyari. Pinasalamatan mo yung mabuti. Naku, saan katerbang kabutihan ng darating sa iyo. Bakit? Pinasalamatan mo yung mabuti. Mag-a-outpour ang kabutihan sa buhay mo. Masaganang masagana ka, spiritually, physically, bakit? Sinusunod mo yung Word of God. You are in one with the presence of God today. Napaka-importante doon today. Kasi yung kahapon, tapos na yun eh. Hindi na ibabalik yun eh. Kaya sabi ni Pablo sa Philippians 3:30 ng ganito. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Kasi si Pablo talaga nabubuhay siya sa Panginoong Yesus. Sabi pa nga niya, imitate me for I have imitated Christ. Pero sabi niya, hindi ko pa inaaring inabot. Yun ang sinabi niya. Dadagwal isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang bagay na nasa likuran. Yung nakaraan na, lilimutin na yun. Huwag kang babalik doon kasi sisisihin mo sarili mo. Kung nakapagtapos sana ako ng pag-aaral, sana ng trabaho ko, hindi sana ganito ako. Kung napag-aaral ko sana yung anak ko, di sana ang ganda ng trabaho. Ba't yung ba pinaka-importanting bagay sa mundo? Kung ako sana puro paninisi sa sarili, tapos na yun eh. Sabi ni Pablo, limutin mo na. Tapos mamumroblema ka ngayon. Sana, paano ba ito? Magkakasakit ako, ang sakit ko, ganito. Paano? Dapat meron akong health card. Dapat meron akong ipon, mag-iipon ako. Baka mamaya magka-cancer ako. Meron akong panggamot. Pinaghahandaan mo yung masamang magaganap sa buhay mo. Anong klaseng kaisipan meron yun? Kaisipan ng lumang pagkatao. Nililimot ko ang bagay na nasa likuran at tinutungo ang bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na nakay Kristo Jesus. So yung future na magaganap, gagawin mo ngayon. Ano yung future na magaganap? Mararapture kang buhay. Paano ka mararapture buhay? Ano ginagawa mo ngayon? Kasi yung rapture pag dumating, ngayon uli yun eh. Yung future, ngayon din yun eh. Bakit? Kasi yung magaganap bukas, yun yung ngayon, di ba? Yung naganap ngayon, di ba ito yung ngayon? Yung bukas, di ngayon din yun. Kaya ang lahat ng salita ng Diyos, now eh. Now faith is a substance of things hoped for. Ngayon, yung pananampalataya. Sumasampalataya ka ba ngayon? Kahit ang dami mo naging kasalanan kahapon. Lilimutin nga lang yun, hihingi mo ng tao. Di ba tapos na? Kung ikaw nga nililimot, lalo ang Diyos nililimutin. Nabubuhay ang Diyos ngayon. Kasi pag ngayon ka nabubuhay, buhay ka, nasa iyo ang Diyos. Diba? Kung makikita natin ang sikreto ng pamumuhay, yun ang sikreto, live now. Yun ang sikreto ng buhay. Kasi stressful ang buhay. Ang dami-daming problema, ang dami-daming alalahanin. Yung sakit dito, sakit doon, problema dito. Doon ka ba matutuon? Huwag kang tumuon doon. Alisin mo yung kaisipan mo, limutin mo yung nakaraan. Mag-practice kang mabuhay ngayon. Yun ang pinakasikreto ng buhay eh. Tapos yung future, huwag kang mag-worry. Future yun eh. Hindi mo alam yung future nga yun eh. So, ang gagawin mo lang, mabuhay ka lang ngayon. Yun ang sikreto eh. Live for today. Rejoice forevermore. Kasi ang happiness, ang iniisip ng iba, yung kagalakan, kasiyahan, maraming hindi nakakaintindi ng kasiyahan. Ang kasiyahan o kagalakan is the state of mind. It's more than a feeling. Kasi yung kasiyahan, feelings yun eh, di ba? Masaya ka. May tinanggap ka, ang daming, Lord, salamat, saya-saya mo. Tapos nawalan ka, galit na galit ka. Asan ang happiness doon at joy? Wala ka sa state of mind. Ang state of mind, you are deciding you are happy. Ako ay masaya. Ako ay maligaya. No matter what happened, kahit anong sitwasyon. So, yun ang pagbabago ng espiritu ng pag-iisip. Magdidesisyon ka, masaya ka. Hindi yung daramdamin ng masaya. Kapag hindi masaya, hindi ka masaya. Pag ang daming problema, hindi ka masaya. Hindi, masaya ka nga eh. Dinesisyonan mo eh. Walang makakagalaw nun eh. Bakit? It is a state of mind eh. Consciousness yun eh. Decision mo yun eh. Walang makakaagaw sa'yo. You are what you think. Sabi ng Diyos. And you have to live today. Mabuhay ka lang ngayon. Kahit ano gawin ni Satanas, magsanay tayong katulad ng Diyos. Ako, pinag-aaralan ko magsanay. Kasi defective ako. Ang daming defecto sa akin. Nagsasana yung maging katulad ng Diyos. Ano? Nanonood. Nanonood. Ano ba ginagawa ng Diyos ngayon? Nanonood.
Di ba kung gagawin mo nanonood, di ba hindi ka apektado? Sample, practical, traffic. Nakasakay ka sa jeep. Ang gusto mo, makapunta ka sa pupuntahan mo, di ba? Nakakainis naman to traffic na to. Tagal-tagal, init na ako. Eh kung manood ka, panoorin mo yung traffic, di ba hindi ka maiinis? Magkaroon ka. Yung jeep nun, ano ba pangalan ng jeep nun? Yung Saraw. Yan si Saraw, kung gumawa ka tayo Partero, Borlolo, buti pa siya, ganito. Yung isa na yun, yung Suzuki. Suzuki, ano yun? Yung billboard, nakikita mo. Yung billboard na yun, sexy. Di ba hindi ka naiinip? Because your mind is aware outside, hindi sa loob. Pero kasi sa loob, ang gusto mo, ang ibig sabihin kasi ng waiting, baka punta ka na doon sa gusto mong puntahan. Yun ang waiting eh. Nagmamadali kang puntahan yun eh. Future pa yun eh. Yung waiting to live today, huwag yung future. Maraming problemang maiiwasan. Matututo kang mabuhay katulad ni Kristo. Relax. Payapa, nanonood. Nanonood. God is watching from a distance. Di ba? Kung magagawa natin yun na hindi ka na maapektuhan ng kahit ano, nag-aaway. Nag-aaway yung mag-asawa. O nag-aaway. O yun, nag-aaway. Di ba? Para ka nanonood ng sine, ng TV. Ganun lang. Hindi ka apektado. You are not in this world. Hindi ka yung out of this world. You are not of this world. Bakit? Hindi ka apekto na nagaganap sa mundo. Nanonood ka lang. Nakikita ng Diyos lahat nagaganap. Di ba? Patayan dito, patayan doon. Naapektuhan ba ang Diyos? Hindi. Nanonood lang siya. Minamasdan niya ang masama at mabuti. So kung matututunan natin mabuhay sa Espiritu, ang Espiritu, simple, hindi siya nagagalaw, di ba? Nagagalaw ba Espiritu Santo pag nakakita ng masamang ginagawa ang tao? Tayo nga, pag nakakita pa ng masama, gusto rin natin gantihan eh, di ba? Ang Diyos hindi, mayroong panahon ng pagganti. Kontrolado niya lagi sa sarili niya. Yun ang pinaka-importante, the control of the self. Kung matututunan natin mag-control ng sarili, kasi pinag-aaralan ko yan eh. Sabi ko nga sa inyo, ako pinaka-defective sa inyo eh. Mas maganda yung defective. Bakit? Suffering is a great teacher. Tandaan nyo. Ang pinakamagaling na guro is suffering. Bakit? Hebrews 5 eh. Babasahin ko. Kung hindi ka nagsasuffer sa buhay na to, ano matututunan mo? Ano matitiis mo? O magagawa mo? Wala. Hindi ka nagsasuffer eh. Kaya sabi, to suffer with Christ is glory to God. Basahin ko sa inyo, Hebrews 5:8. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto. Pag natuto ka ba, di ba may nagturo? Sino nagturo nung matuto si Kristo? Sa pagtalima, sa pamamagitan ng bagay na kanyang tiniis, nagsuffer siya. Di ba natuto siya sa suffering? Wala naman siyang ginagawang masama, nagsasuffer. O, the great teacher is suffering. Kaya pag ikaw nagsasuffer, pinagpala ka ng Diyos. Magkaroon tayo ng mind of spirituality, huwag yung dating pagkatao. Pag nagsasuffer, sabihin mo, Lord, sunod naman ako ng sunod sa'yo, ba't ako ganito? Question ka na, si Job ba, kinu-question ba ang Diyos? Ang kinu-question ni Job, ganito. Buti pa, hindi na ako pinanganak. So, pa yung araw na, kung magkakaganito na ako, buti pa ako, hindi na pinanganak eh. Wala siyang kasalanan, pero nagsuffer. Pero nung magtagumpay sa suffer, hindi ba dinobol yung pagpapala sa kanya? Kaya yun ang bautismo sa apoy. Kung tayo papayag dumaan sa bautismo sa apoy, tuturuan ka ng Diyos. Be one with the Spirit of the Lord. Matututunan mo yan eh, if you suffer. Kasi ako, napakarami kong suffering. Na-stroke ako. Yun lang stroke, napakatindi niyan mga kapatid. Grabe ang stroke. Nakikita ko yung mga na-stroke, paralyzed eh, mga invalid na eh. Hindi na sila makapaglakad, hindi sila makagawa. Eh ako, niloob pa ng Diyos, makalakad pa, binuhay pa. Diba? So, salamat, Panginoon, na-stroke ako. Kung hindi ako na-stroke, hindi ko marirealize. So, hindi ako matututong manalangin sa aking mga kapatid, ipanalangin ko ang iglesia, kung hindi ako na-stroke. Nananatili ako makasariling pastor. Hindi ba? Lahat ng nagaganap na bagay sa atin, buhay, ay siya ikabubuti natin, siya ikababanat. Romans 8:28 siya. Anything that happened to us is together for good for those who love God. Mahal mo ba ang Diyos? Oo, di susunod ka sa Word of God, you are one with the Holy Spirit of God. You are one with the Father, with the Son, and the Holy Spirit. Kung matututunan lang natin kung paano ginawa ni Kristo sa lupa, nakita mo pa naapektuhan si Kristo ng kahit anong bagay?
Nakita mo ba sinisi niya yung mga apostol? Ang sinasabi lang niya, you of little faith. Di ba kasama niyo ako? Ba't tayo hindi naman sa palataya? Tinuturuan niya lang. Nagtuturo lang siya lagi. Pero di siya naapektuhan na nakikita. Yun nga sinabi pa nga ng magkapatid, Panginoon, pabaksakan na natin ng tiglan yan. Yung the sons of thunder. Nagsalita ba siya ng sobra kayo? Kung may power tayo, gusto niyo ba? Hindi. Ang sabi lang niya, hindi niyo nauunawaan na sinasabi niyo. Nagtuturo siya. Lagi siyang nagtuturo. Pagkat si Jesus Christ is a man of sorrow. Napakatindi ng dinaanan ni Kristo. Sige nga yung ikaw yung ipako sa krus. Latiguhin ka ng 3 putsyam na, na merong kable. Magkakabiyak-biyak ang likod mo. Tadyakan ka ng 600 na sundalo. Sabunutan ka, sampaling ka, durang ka. Tapos hinubaran ka pa. Labas yung ari mo. Pinako ka sa krus. Yung nga makita yung puwit mo, yung hiya ka na eh. Yung pang i-display ka sa mundo, labas yung ari mo. Hubad-hubad sa kahihiyan, sabi sa Isaiah 53. Wala kang makikita kagandahan sa kanya, bugbog na bugbog. Eh samantalang guwapo yan si Jesus, Israelite siya, nakita mo naman, itsura ng Israel at tatangos ng ilong, balbasarado. Mga balbon, ang ganda ng katawan. Eh karpintero pa, kaya ang ganda ng abs niya. Parang si yung sa tuna, sino ba yun? Nakikita mo, laki ng katawan. Yung artista na yun. Si Ramsey. Si Elizabeth Ramsey. ang ganda ng katawan, di ba? Pero kita mo, sabi, walang kagandahan. Bakit? Bugbog sarado si Kristo. Dinala niya yung lahat ng sakit natin. Kaya pag tayo natuto mag-layers with faith, gumagaling ang may sakit. Pag sinabi mo sa sarili mo, ako'y magaling na, gagaling ka. Kasi nagawa na yun sa krus eh, nalatigo na eh. Yung 30 siyang nalatigo sa kanya, yun yung mga healing ng lahat ng deadly diseases. Pinagaling na lahat ng deadly diseases sa pamamagitan ng hagupit ni Kristo. At yung lahat na dapat na gawin sa atin, ginawa na kay Kristo. Inako na ni Kristo lahat ng parusa para sa atin. Dahil mahal na mahal tayo ni Kristo. Ini-offering na niya yung katawan na yun, na mag-suffer talaga, para sa atin. Ngayon, i-offering naman din natin yung katawan natin dahil makasalanan yan. Para hindi tayo mag-suffer sa impyerno. Ialay ang katawan bilang handog na buhay. Kasi ang lahat ng kasalanan nasa katawan. Kung mabubuhay ka sa laman, hindi ka makakapamuhay sa salita ng Diyos. Ang carnal mind, kontra sa Word of God yan, kontra sa Holy Spirit. So, ang gagawin mo lagi, aayon ka sa kalooban ng Diyos. You are one with the Holy Spirit. Yun ang magagawa mo. Sabi ng John 14:17, alam nyo, lahat to practice eh. Kaya ako to sinasabi sa inyo kasi nangyayari sa akin. Nung maestro ako, ang tindi talaga ng dinadaanan ko. Ang dami kong kaisipan ng salimbayan dito, salimbayan. Ang ingay-ingay, meron akong tinnitus, ringing of the ear. Paano ka magiging tahimik sa gitna ng ingay kung hindi ka dadalhin muna doon, di ba? Paano ako mapapayapa sa gitna ng ingay kung hindi ako iingayan? Kahit sa city street, magiging maano ka dyan, relax eh. Bakit? Natuto ka na maging payapa eh. Nasanay kang maging mapayapa sa lugar na maingay. Kasi titignan mo yung ginagawa ng Diyos. Ano ba yung plano rito? Ba't ganito? Ang ingay-ingay lagi. Tapos natututunan ko maging mapayapa sa gitna ng ingay. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung stillness, yung quietness, kailangan ma-attain mo yun. Kasi hindi ko ma-attain yun, ang ingay eh. So, dagdag lang po focus ako sa quietness, sa stillness, sa pagiging mapayapa. So, masasanay ka ngayon doon kasi kailangan magsanay. Kasi nasanay tayo gumawa ng kasalanan, nasanay ang isip natin, isip ng isip. Merong pattern ng mind na tinatawag. The old pattern of, kahit ayaw mo mag-isip, mag-iisip yan. Huwag kang papayag. Labanan mo siya. Hindi, ako mag-iisip sa sarili ko. Kasi dadalhin ka niyan eh, pattern yan eh. Diba, maririnig mo lang, may nagpe-pray ka, di ba? Tapos sasabihin sa'yo yung isip mo, tatlong kilong manok, tsaka 2 supot na itlog. Lord, opo, bigyan 3 supot na itlog po, tsaka 3 manok ibigay po. Parang may nag-pray. Sabi naman, Panginoon, pinag-pray po namin sa inyo kay Manuel. Si ganito, si ganyan. Meron siyang member, Jimmy. Sabi, tsaka po si Jimmy Santos. Tomog Jimmy yung pangalan. Bakit? Hindi siya aware sa mind niya eh. Sumingit yung isip na yun. Pag hindi natin na-control ng mind, hindi mo nahawakan ng promised land. Kasi yung promised land, meron may-ari nun.
Sabi ng mga Israelite, Panginoon, bibigyan mo kami ng promise na may nakatira. Palayasin nyo, ariin nyo yung hindi inyo. Kasi matagal na panahon, inaari tayo ng ating lumang pagkatao. Isip tayo ng isip sa nakaraan, natatakot sa future. Pero yung real you, who you are. Pag sandali tayo tumahigal ng sandali, kahit 1 minuto lang, marirealize mo, sino ka ba? Sa ngayon, sino ka ba? Who are you? Tanong ni Pastor Phil, who are you? Kasi kailangan magkaroon tayo ng awakening na tunay na espiritualidad. Kasi halimbawa, presidente ka ng bansa, hindi naman ka laging presidente. After 4 years, hindi ka na presidente. Tatanda ka na. Sino ka na ng oras na yun? Ang espiritu at kaluluwa, hindi tumatanda. Yung espiritu at kaluluwa nasa atin ng bata, perfect yun. Yun na yun. Wala nang pwedeng idagdag, ibawas doon. Hanggang ngayon, yun na yun. Kaya mag-isip na dapat ganito ako, dapat ganyan. Kompleto na tayo nung isilang. We are perfect nung tayo isilang. Kaya makikita mo sa bata, ang mata ng bata, very perfect. Huwag kang, lahat ng sanggol, makita mo ang mata, ang linaw-linaw. The mirror of the soul. Tingnan niyo yung mata ng sanggol. Napakalinis ng konsyensya. Napakalinis ng bata. Pero pagtanda natin, makikita nyo, yung mata ng iba, nanlilisik na. Nanlilisik na, lagi nakairap. Di ba? Napupuno ng kasalanan. So, ang kinakailangan natin lagi, yung Word of God at Holy Spirit. Huwag tayong aalis sa Word of God at Holy Spirit. Meditate on the Word and be guided by the Holy Spirit. Magagawa mo lang yan, you have to live now. Hanggang sa masanay ang isip natin, hindi tayo nag-iisip na kung ano-ano. Kasi yan ang dinadaanan ko, kaya sinasabi ko sa inyo, yung sekreto, labanan mo. Yung pattern, huwag siya. Maging aware ka sa surroundings. Kasi ngayon, tinan nyo, nagsasalita ako, ilan sa inyo yung nakikinig na hindi naman naiintindihan ang sinasabi ko? Ilan sa inyo yung nakikinig pero iba iniisip? Tingnan nyo. Pakinggan nyo yung isip nyo. Di ba meron kayong ibang iniisip? Yung sinasabi ko, nakapokus ka ba 100%? Hindi. Meron ka bang iniisip? Mamaya, nakikinig ka pero sabi mo, mamaya, ano pa yung iluluto ng ulam niya? Dapat yung plancha, dapat nailagay ito sa tokador eh. Dapat yung dapat sana. Ang dami mong iniisip, di ba? Pag nagagawa na natin na nakapokus tayo sa isip, you are a new man. Bago ka nang nilala. Kasi pag kontrolado mo ang isip mo, kontrolado sasabihin mo. Because what you say, you shall be condemned and you shall be judged. And be justified of what you said. Kasi ganito sistema. Yung sinasabi mo, yun ang nasa isip mo. At yung iniisip mo, yun ang mangyayari. Ano ba sabi mo, iinom ako. O yun ang nasa isip ko. Di ba gagawin ko? Iinom ako. O di ba yung sinabi ko, tinisip ko, ginawa ko? Kaya kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung ginagawa mo, yun ang mangyayari sa iyo. Yun ang future mo. So, iyaano mo yung future, iaayos mo yung future. Maiaayos mo lang yan sa pamamagitan ng Diyos. At sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Jeremiah 10:23. Walang pwedeng magtuwid na sariling hakbang, ang Diyos lang ang magtutuwid. So kapag sumasampalataya tayo, maniniwala tayo bago tayo nilalang. Ang susundin mo, Word of God, guided by the Holy Spirit. At saka ka lang mababago ng Diyos. At saka ka lang magiging bago nilalang. Tsaka mo lang magagawa yung kapangyarihan na matuon ka talaga sa self-control, yung bunga ng Espiritu Santo. Hanggat hindi natin nagagawa yun, mahihirapan tayo mabuhay sa mundo. Stressful ang buhay mo. Konting problema lang, natataranta ka na. Paano ba yun na? Saan pa tayo uutang? Ang daming babayaran. Di ba? Stressful ang buhay. Pero minsan ka na bang tumahimik sandali? Nag-meditate ka ba sandali? Tumahimik ka, iniisip mo. Wala kang iniisip. Iniisip mo, wala kang problema, lahat. Ang bata ba, ang sanggol ba nag-iisip? Umiiyak lang yung humihingi ng pagkain. Yung batang nagtatatagbo, di ba naglalaro lang yun? May iniisip ba sila? Yung ibon. Kaya sinasabi nila, ang the greatest friend, yung dog eh. Bakit? Yung aso hindi humahatol, hindi nagkikriticize, hindi humihusga. Yung araw lang na yun ang gagawin niya. Kaya kapag masaya yung aso mo, masaya ka din. Kaya yung ibang mga Amerikano, mas gusto pang kasama aso kaysa sa asawa eh. Kasi yung aso, hindi ka sisisihin. Yung nanay mo, konting mali lang. Tatay, ikaw kasi, kung ikaw naging ganito, ganyan, irritable ang buhay, di ba?
Nakakainis ang buhay no. Lagi may naninisi sa'yo. Dapat ganito kasi, ba't hindi ka gumaya sa kapitbahay, nagkukumpare ka pa? Dapat gumaya ka sa kapitbahay natin, asensyado, ikaw, hanggang ngayon, ganyan ka pa. Ikaw kaya, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin, ha? Di ba? Ibalik natin sa sarili mo. Di ba ganyan ka pa rin? Ikaw pa rin yan, eh. Ikaw pa rin yung dating pagkatao. Pag hindi natin pa-practicein yun, kailan ka pa magpa-practice? Kasi pinapractice ko na nga yan, live now. Mabuhay kayo ngayon. Pag-aralan mo maging mapayapa sa bawat sandali ng buhay mo. Yun ang sabi ni Brother Manny sa akin sa panaginip. Nakapanaginip ako, nakaupo si Brother Manny sa malapakalaking bato sa gitna ng dagat. Kasama ako ni Brother Manny, pareho kami nakaupo. Tapos sabi ko, Brother Manny, ang ibang-ibang klase, pakiramdam dito, ang payapa-yapa niyo ah. Yung sabi sa akin ni Brother Manny, wala kang gagawin, Larry, kung hindi lagi ka ng payapa sa lahat ng buhay mo. Yan ang gagawin mo. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo, payapa. Nung pala mai-stroke ako noon. Pagkatapos noon, na-stroke ako sa panaginip na yun. E di nataranta ako. Hanggang ngayon ko lang nare-realize, pag naapaalala ko yung sinabi ni Brother Man, you practice. Pursue peace. Di ba nababasa niyo sa Bible yun? Pursue peace. Itaguyod mo yung kapayapaan. Mabuhay ka sa kapayapaan. Sanayin mo ang sarili mong payapa ka bawat sandali ng buhay. Eh, napakahirap to. Ang isip natin hindi payapa. Ngayon lang, tinan mo kung payapa ang isip mo. Tinan mo kung payapa. Ang gulo, eh, di ba? Ang gulo ng ianlikot. Kung ano-ano pumapasok sa isip mo, hindi ka makapag-steady. Hindi lang mag-worship ka ng kanta, hindi mo pa makakabisado, eh. Di ba? Makapag-focus. Lalo pag na-stroke ka, wala kang focus. Napakahirap na na-stroke. Eh, brain attack yun, eh. Binanatan yung brain mo. Eh, paano ako matututo kung di ako ilalagay doon? Paano ako ma-share to kung di ako nangyari sa akin yun? Ang makapag-share lang, yung naka-experience. Ano ibibigay mo kung wala sa iyo? Ang maibibigay mo, yung nasa iyo. Kaya yung ibinibigay ko, yung nasa akin. Nagpa-practice talaga ako ngayon, mabuhay ng ngayon. Nagpa-practice ako, hindi pag dumadating sa akin yung mga suffering nung araw, yung nakaraan, kailangan bumalik ako sa ngayon. Ay hindi, tapos na yun. Hinalimutan ko na nakaraan. Nagtutumuli na mo sa hangganan. Magiging aware lang ako sa paligid ko. Yung sa paghinga mo, yung paa mo, kamay mo, yung nakapaligid sa'yo, aware ka. So ang awareness mo nasa labas, hindi nasa loob. Hindi yung isip ka ng isip sa loob. Tinan mo, pag naglalakad ka, maglakad ka. Di ba habang naglalakad ka, isip ka ng isip? Huwag yung sabihin hindi. Naglalakad ka nga eh, di ba? Kaya ka nga na-aksidente. Kaya ka nga na susubaso ba na tataod dahil hindi ka present sa ginagawa mo. Yun lang naghihiwa eh. Pag nagtino mo, maghiwa ka, kung ano iniisip mo, maligo ka. Naliligo ka kung ano ginagawa mo. Ang ginagawa mo na kumakanta ka, di ba? Pag naliligo. So, ibig sabihin, isip, bawat sandali ng buhay natin, isip tayo ng isip. Isip dito, isip doon, lalo na yung nakaraan, sisisihin mo yung sarili mo, dapat sana ganito ako. Tapos yung future event, iniisip mo pa. Dapat makapaganda. Wala pa yung problema, pinoproblema mo na. Hindi ka makapagbuhay ngayon. Kaya kung mabubuhay ka ngayon, sabi ko nga sa inyo ngayon, tinan mo sarili mo. Panandalian ka tumahimik. Tignan mo sarili mo ngayon. Sino ka? Ano ka ngayon? Di ba walang problema? Wala kang problema. Pero mag-isip ka na ng problema, may problema ka. Ay, di kontrolin mo, huwag mag-isip, di ba? Para wala kang problema. Pag sinabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya, di ba hindi mo kaya? Pero pag sinabi mo, kaya ko to, di ba kaya mo? Yun yung tinatawag sa science na hypothalamus. Doon ang gagaling ang lahat ng command sa brain para gawin ng katawan. Dito sa atin yun, yun yung soul. Sa scientist, yun yung subconscious mind. Subconscious mind is the soul. Yung spirit, yun ang seat of God. Yun yung itinatawag na intuition na pinanggagalingan ng Diyos. The sight of God, yung spirit ng tao, yung soul, yun yung subconscious. Tayo yung conscious mind. Sinasabi ng scientist, 10% lang daw ang conscious mind na nagagamit ng tao. Kapag daw nagamit ng tao yung the rest 90%, you are God. Lahat ng gagawin mo, mangyayari. Lahat ng sasabihin mo, mangyayari. Eh, sinong tao makakagawa? Alam niyo ba, pinapractice na ng Antikristo ngayon yan, the power of the mind na yan. Ginagamit na nila yung 90%.
ng subconscious mind para maging 100% conscious mind. Pinag-aaralan na nila yan, gumagamit na sila ng kung anong bagay. Kita niyo yung mga palabas sa TV, yung mga Matrix, di ba mind na lang yun, nakakontrol, kaya nilang maglakbay kung saan-saan through the minds. Nag-i-experiment na sila dyan. Napakalawa kasi ng brain. Eh tayo, Word of God lang ang batayan. Hindi tayo aalis sa Word of God. Laging Word of God, dahil yung Word of God, yun lang yung daladala ng Holy Spirit. Tayo ang templo ng banal na Espiritu. Sabi ng John 15:26, dadapwat pagparito ng mga aaliw. Bakit mga aaliw? Punong-puno ka ng suffering eh. Hindi naman agogo dancer ito na sasayawan ka, aaliwin ka. Hindi. Pasasayahin ka. Tuturuan ka ng Holy Spirit sa mga suffering. At ito nga ang ginagawa pagtuturo para hindi ka mag-suffer, gawin mong teacher yung suffering. Mag-practice ka na ngayon na huwag mag-isip ng problema. Huwag mabuhay sa nakaraan o sa future. Ngayon ka lang mabubuhay. Para mabuhay ka na masaya. State of mind. Masaya ako ngayon. Bukas, masaya mo ngayon. Hindi ako apektado na kahit anong problema. Okay ako. Dadapot pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. So, yung Holy Spirit galing sa Ama, isinugo ni Kristo para sa atin. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. At kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo nakasama ko buhat pa ng una. So, nagpatotoo si Kristo kung paano siya nabuhay ng payapa. Sa gitna ng pag-uusig, sa gitna ng suffering, nabuhay ng payapa. So, ganun din tayo, magpapatotoo tayo doon. Dahil sabi sa John 13, 16:13 ba yun? 33 ba yun? Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapigatian, stressful ang buhay, at daming problema sa nakaraan, problema sa future. Tuturuan tayo ng kapayapaan. Paano? Live for today. Mabuhay ka ngayon. I-maintain mong payapa ka ngayon. Huwag kang mag-iisip ng kahit anong masama. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaigan sa sanlibutan. So, talo ng sanlibutan. Nagdaig ng kapayapaan eh. Kaya sabi doon sa Philippians 4:6, di ba? At ang kapayapaan ng Diyos ay basahin natin, Philippians 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Eh di ba lagi tayo nababalisa yung past and present future? Di ba lagi ka nababalisa? Yung problema mo, lagi mong iniisip. Paano na ba yung ibibili na naman ng gamot yung man may sakit? Paano ba yung pambayad sa kuryente? Yung enrollment, yung tuition fee, yung baon. Ang dami-dami mong iniisip. Yung nakaraan, sabi mo, kung ako sana nagsikap sa trabaho, di hanggang saan sweldo ko. Hindi sana kami ganito. Nakakaawa ako. Kung ano lang iniisip mo, nababalisa ka. Eh sabi, do not be anxious in anything. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Anything. Kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Sasabihin mo kung ano gusto mo, papasalamatan mo na. Sasabihin mo, Lord, salamat po yung anak ko po natanggap sa trabaho, malaki sweldo. Maraming salamat po, Lord. Hanggat hindi nagaganap yun, paulit-ulit ka na. Matthew 21:22. At lahat ng mga bagay, take note, lahat, na inyong hihingin sa panalangin, na may pananampalataya, inyong tatanggapin. O di ba yung future magiging now? Tatanggapin nyo yun, magiging ngayon. Kaya kapag naganap na, ngayon na. Kaya pinapipili tayo ng Diyos, Deuteronomy 30:19, araw-araw.
Kasi the choice is yours eh. Ikaw ang pipili eh. Hindi ka pupuwersahin ng Diyos eh. Sabi ni Kristo sa sanlibutan, marami kayong kapaghatian. Pero dinay ko sa libutan, mag-ahari sa inyo kapayapaan. Paano? Hindi paghariin mo. Hubadin mo yung dating pagkatao, yung lumang kaisipan, ibigay mo, shoot mo sa sarili mo ang bagong pag-iisip ni Kristo. Yun ang pipiliin mo, pag-iisip ni Kristo. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Ngayon, the present now, today, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan. Kaya't piliin mo ang buhay, ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, kasama yung mga anak mo. Life and death is in the power of our tongue. Sabi ng Proverbs 18:21. Di ba sabi sa James, napakaliit ng dila, pero sumusunog ng gubat. Nagpapatakbo ng barko, pero napakaliit. Napakatindi ng kapangyarihan ng dila. Bakit? Nasa Bible eh. Proverbs 18:21. Babasahin ko ha. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Kaya kung ano sinalita mo, kakainin mo yung bunga ng sinabi mo. By your words you are condemned, by your words you are justified. Kaya sabi, lahat ng sinalita ng tao ay pagsusulit niya sa araw ng paghuhukom. Kaya magsasanay kang mag-control. Kung if you are in peace with God, hindi ka magsasalita ng masama. Hindi ka susumpaan ng tao o susumpaan ng isang bagay. Bago ka magsalita, malinaw yung isip mo. Na yung sasalitain mo, mabuti, maayos, nasa kabanalan. It is in the power of the tongue, the life and death. Pag sinabi mo sa sarili mo na maghihirap ako, yun ang mangyayari sa iyo. Malas ako, malas ka. Sasabihin lang ng Diyos, oo. Lahat lang ng sinasabi ng Diyos sa atin, oo, affirmative siya. Wala siyang negative. He is always an affirmation, oo. Pag sinabi mo, Panginoon, salamat, pinagpala mo ko, pinagpala ka. Panginoon, magkakasakit ako ng cancer, may sakit kang cancer. Yung iba kaya nagkakasakit, iniisip niyang may sakit siya. Yung ibang mga unbeliever, bakit yumaman, sumagana? Iniisip nila eh. Yayaman ako. Pero wala silang Diyos. Eh tayo, pwede tayong pasaganain ng Diyos sa lahat ng bagay. Diba? Katulad ni Lot. Diba? Pinasagana si Lot, diba? Masaganang masagana. Kaya kung matututunan natin mga kapatid, yung Word of God, one in the Spirit of God, magiging masagana buhay natin. Amen? Amen.